Ay, lumero! Pero masyado! Ito po yung cellphone niyo. Salamat ha. Ano bang pangalan mo? Hazel po. May maitutulong ba kami sa'yo? Wala nang matay magulang ko. Napilitan ako huminto. Saka wala na akong kamag-anak dito eh. Sa kalsada ka natutulog? Minsan sa plaza. Kapag umuulan, doon ako sa waiting shed ng high school. Eh kung bahala natin sa patirin. Welcome home, ate! Simula ngayon, ate na kita. At Hazel. Masaya ako na ikaw ang bago kong kapatid. Magandang araw po. Sino po siya? Kaibigan ni Grace. Brian, si Hazel. Anak-anakan namin. Ate, anong ginawa mo? Third paper to ni Ate Grace. Ate nga sa'yo. Pasasagdaman mo ni ate. Susumo ka? Ganda naman yan. Para kanino to? Para kay Grace to. Andyan ba siya? Si Grace? Mukha namang manang yun. Mas mag-e-enjoy ka sa akin. Di ka na nagihan! Si manang kaya di ka na nagihan! Tama na! Sinabi na kita! Guys! Promise ko sa'yo, hindi na mauulit yun. Ikaw lang pipiliin ko. Pinatunayan mo sa akin na karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Grace, ibig sabihin ba nito? Oo. Tayo na! Ay, nako, Brian. Maling-mali ang desisyon mo. Hazel, huwag ka nang manggulo. Maghihiwalay din kayo! Itagaan niyo yan sa bato! Hazel, ano bang problema mo? Ahas ka talaga! Lahat na lang meron ka! Ako wala! Hazel, Grace! Ano ba yan? Ano naman itong ginagawa ninyo? Ha? Ano ba naman kayo? Palagi na lang kayo nag-aaway. Si Hazel po yung unang nanakit. Nagalit siya at nanakit siya nung nalaman niya na kami ng anak niyo. Hindi po ganun yun. Hindi lang po kami nagkaintindihan ni Grace. Hazel, tama na. Nakita kitang ikaw ang unang nanakit. Huwag na huwag mo din gagawin yan sa mga anak mo. Huwag mo silang sasaktan. Hindi ko sila pinalaki ng ganyan. Pinabalaan kita. Huwag na huwag mo ulit sasaktan si Grace at Joy. Kundi ibabalik ka namin sa pinanggalingan mo. Hindi na po ko ulit. Promise po. Papakapait na po. Promise po. Saktong gising niyo ah. Nagtimpla ako ng juice para sa inyo. Tara. Okay, dali. Sige. Okay, tara. Tsaka nagluto rin ako ng itlog para sa almusal. Pero, inom muna kayo. Tinimpla ko talaga to para sa inyo. Tsaka, may tinapay din doon. Gusto niyo kunin ko? Gusto ko nang maging maayos yung relasyon natin. Kasi, isang pamilya naman tayo, di ba? Ay, nako. Ang aga-aga ang init-init sa labas. Nay. Oh, Akin na ito. Ahon ako eh. Mukhang masarap to ah. Masarap ah. Nay? 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 Nay! 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 Nangyari dito! Alex, ano nangyari? Grace! Ano nangyari? Hoy! Ano nangyari sa kanila? Tulungan niyo ako! Alex! Daling natin sa ospital! Tumawag kayo ng tricycle! Alex! Halika na!
Ang sinasabi niyo sa akin, uminom lang ng juice ang nanay niyo, sumakat ang tiyan, tapos nagsuka. Tama ba? Opo. Lumalabas kasi sa sintomas ng nanay niyo na nalason siya. Maaaring may nainom o nakain siya na hindi niya sinasadya. Yung juice kasi natapon pa eh. Ate, huwag mong sisihin yung sarili mo. Hindi naman natin kasalanan yun eh. Siyempre, nagkandagulo-gulo na yung lahat, diba? Baka nga aksidente lang yung nangyari kay nanay. May nainom o nakain siya na hindi natin alam. Hazel, ikaw yung nagtimpla ng juice na ininom kanina ng nanay, di ba? Di ba pinapainom mo sa amin yun ni Joy? Kaso nakainom lang si nanay. Baka nilalason mo kami. Hoy, Grace. Magdaan-daan ka sa sinasabi mo, ah. Bakit? May ebidensya ka ba, ha? Pransyahin ko yung dila mo! Hindi ko kailangan ng ebidensya kasi alam ko yung tunay mong ugali. O di sige, maghanap ka ng ebidensya! Kahit pumuti pa yung buhok mo, wala kang mahanap na ebidensya dahil inosente ako! Talaga ba? Ate! Panalason sa nanay mo! Makakabisin na kayo! Nanay. Ano, dumiritan tayo sa kwarto, ha? Para makapagpahinga ka. Ha? Hindi. Dito na muna ako para magpahangin. Baka gusto mo na kumain, ha? Nagluto na ako kanina pa, makuha ta sundin sa ospital. Nasaan ang mga bata? Hindi ba sila dito kakain? Huwag ka na mag-alala. Pinagbaon ko na. Alam mo na, para makatipid tayo. Si Hazel, nagdadalawang isip ako sa pagkukuk kay Hazel. Parang nagkamali tayo sa pag-ampun sa kanya. Naniniwala ka na siya maglagay ng lason sa juice. Maling paratang, hindi ba? Pero, malakas ang kutob ko eh. Hindi ako pwede makapante. Kailangan kong protektahan pamilya ko. Ikaw at ang mga anak ko. Kailangan natin siya paalisin dito sa bahay natin. Hindi pwede. Hindi ako aalis dito. Gagawa ko ng paraan. Nilagyan mo ng lason yung juice. Tik na tuloy matigok yung nanay-nanayan mo. Nakasan mo pa boses mo. Pang. Ikaw ang tanga. Mapapahama ka sa mga ginagawa mo. Paano kung palayasin ka na nila dito? Hindi mangyayari yun. Papaniwalain ko sila nanay at tatay na mabait na ako. Magiging ulirang anak ko sa paningin nila. Kaya mo magpakabait. Kaya mo magpakasanta. Manood ka. Hindi na ba sila? Ha? Nay! Nay! Naghanda po ako ng merienda para sa inyo. Kain po tayo. Busog pa ako eh. Sige po, upo po muna kayo. Nay! Ako na po pala maglalaba mamaya para hindi ka na pumapasma. Tay, ako na po magpaplansya ng damit niyo para maaga po kayo makapagpahinga. Spoon juice? Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo. Dahil tinanggap niyo po ako bilang bahagi ng pamilya niyo. Utang na loob ko po ang pangalawang buhay ko. Alam ko po, naging pasaway ako. Pero pangako po, magpapakabait po ko. Salamat naman, Hazel, at nataunan ka na. Pero, pakiusap ko lang sa'yo. Pakabait ka na. Magpakatino. Hindi para sa amin. Hindi para sa sarili mo.
gusto ka naming mabigyan ng maayos na kinabukasan. Kaya sana, huwag mong sayangin. Apo. Ay, teka lang nga. Blouse ka yan ah. Bakit suot mo? Hindi ka man lang nagpaalam. Ay, nakita ko nakakalat eh. Eh ako mismo naglaba at nagplansya niyan eh. Nakalagay nga yan dun sa cabinet tapos sasabihin mo nakakalat? Sana man lang nagpaalam ka, di ba? Hindi yung nangingialam ka basta-basta ng gamit. Sabihin mo, swapang ka. Pinagdadamot mo yung damit. Masalamat ka nandito ka pa rin eh. Pinapakasamahan ka namin ni Joy kasi gusto ka ng mga magulang namin. Itong blouse lang ba yung pinag-iinitan ng butsi mo, ha? Oh, sige. Oh, ayan. Oh. Sa'yo na yan! Ayun, sige, saksakoy! Uy! Uy! Ano ba? Uy! Ano ba? Malis ka dito! Mga puwisit kayo! Kayo yung mga pahamak sa buhay ko! Pwede ba? Umalis ka na nga dito! Lumayas ka! Kasi ikaw dapat ang umalis dito! Nakikisama lang kami sa'yo ni Joy, ha? Ano ba? Hindi niyo ako kaya. Hindi niyo ako mapapaalis sa bahay na to. Uy, anong gagawin mo? Tingnan natin kung paniniwalaan pa rin na kayo. Oh! Ano na naman itong ginawa niyo? Grace! Wala po kami ginagawa, Tay! Hazel! Siya may gawa niya sa sarili niya! Bakit puro dugo ka? Anong ginawa niyo? Tay! Wala po kami ginagawa, Tay! Ano? Halika! Hazel, dali na sa ospital! Tulungan niyo ako! Joy! Sabi mo sa tatay! Bakit niyo nasaktan si Hazel? Nagsisinungaling lang po si Hazel. Hindi po totoo yung sinasabi niya, hindi po kami mamamatay tao, hindi namin magagawa yan. Tama po si ate. May maniwala naman po kayo sa amin. Hindi naman po talaga namin yung sinaksak eh. Lagi po nila akong pinagtutulungan. Pero hindi na lang po ako lumalapat kasi ayoko po kayong magalit. Ako po yung hindi niyo kadugo kaya wala po akong karapatan para magreklamo. Hindi ka na iba sa amin, Hazel. Parte ka na ng buhay namin. Anak na nga ang turing namin sa'yo. Grace, Joy, nalulungkot ako. At kailangan humantong sa ganito. Nagbago na si Hazel. Kaya kailangan bigyan niyo pa siya ng pagkakataon. Huwag kayong makasarili. Joy! Joy! Kuhanan mo nga ako ng tubig, tsaka laban mo yung mga damit ko. May lakad kami ni Wayne bukas. May exam po kasi ako eh. Kailangan ko mag-review. Tsaka damit na naman po yun. Ha? Joy! Ano sabi mo? Hindi ka nga dito. Ka dito. Bakit pa ayaw mo sumunod? Ha? Tigas sa ulo mo! Hindi naman po kayong manakit. Manakit? Hindi nyo naman ako kailangang saktan eh. Ayaw mo palang nasasaktan eh! Bakit
Bakit ka nagre-reklamo? Ha? Sumunod ka kasi? Joy! Nagre-reklamo ka pa eh! Hazel! Nangingialam ka na naman eh! Pwede ba? Hayaan mo kami? Ha? Kaya nagiging sutil yung kapatid mo kasi tinatrato niyo parang bata! Isusunod naman po kasi ako, pero hindi niyo po ako kailangan sigawan. Tigas kasi ng ulo mo! Kailangan mo pa masabak bago sumunod eh! Ganyan naman po kayo palagi, di ba? Kapag hindi po ako sumunod sa utos niyo, sasaktan niyo po ako. Kahit dati pa. Ano? Ano? Sinasaktan ka ni Hazel? Kailan pa? Joy, magsabi ka sa akin. Matagal ka na bang sinasaktan ni Hazel? Gumagawa lang ng kwento tong kapatid mo. Kapag paniwala dyan, pwede ba tumahimik ka nga? Joy, tingnan mo ako. Ate mo ako magsabi ka sa akin ng totoo. Joy, sinasaktan ka ba ni Hazel? Matagal na ba? Opo, ate. Hoy! Hoy! Kung sasaktan ang kapatid ka! Huwag kang gumawa ng chismis, ha! Di na po ako natatakot sa inyo. Ah, talaga? Ha? Ano ba? Hayop ka! Poprotektahan ko ang pamilya ko. Dapat sa'yo, demonyo ka! Ay! Demonyo ka na ba? Dito lang! Kasi ka na namin pinagbigyan! Demonyo ako! Pero ulo ka na! Lumayas ka! Sige! Hindi niyo ako mapapalayas dito. Hindi niyo ako mapapalayas dalawa dito, ha? Kakamatayan muna tayo! Hoy, anong gagawin? Babaho yan, Hazel! Demonyo ka! Hazel, wag. Nanay at tatay na makakapagpalayas sa akin dito, hindi kayo! Mga anak lang kayo! Ang galing mo, pati sila nanay at tatay na paikot mo. Sana kayong dalawa na lang yung nanak ko. Ay, kutod ko? Ikaw nga lumason kay nanay! Huwag ka kapatid ko! Hazel! Utang na loob lang yan sa igla! Bitawan! Bitawan mo ako! Saka ba? Sana nalason ka na lang din! Kuya Brian, wag. Tatawag na ako ng polis! Brian! Brian! Napapaliw ka na, Hazel! Anong ginawa mo? Ano nangyari? Ryan! Ano ginawa mo, Hazel? Napapaliw ka na ba? Kasi, Nay, si Hazel po ang lumason sa inyo. Kami po dapat ni Joy ang lalasunin niya eh. Pero ang aksidente niyo po kasing nainom. Totoo po yun, Nay. Totoo po si Ate Grace. Sabi niya po gusto niya po kami patayin. Ipakukulong kita. Nagsisisi ako na inampun kita. Lumayas ka na. Nay, gagawin ko po lahat. Kahit magkikatulong po ako, kahit ano po gagawin ko. Pagawanan niyo na po ako. Huwag niyo na po ako palayasin. Ubus na ang awa ko. Sinagad mo ako. Inabuso mo ako. Kaya magtusa ka. Mas ka! Umalis ka rito! Bumalik ka sa kalsada! Hindi ito ang bahay mo! Nay, bitiwan niyo! Nay! Ayos! Nay, patawarin niyo po po, Dad! Tama na! Tama na! Tama na! Tayong mga Pinoy ay talaga namang grabe kung magpahalaga sa ating mga pamilya. Kaya naman siguradong maraming nakarelate sa kwento ng pamilya ni na Grace at Joy na hango sa tunay na buhay. May mga taong sadyang walang gagawing maganda kahit pa puro kabutihan ang idulot natin sa kanila.
Isang paalala, ang kwento natin ngayon na sa kabila ng pagiging mabuti, dapat alisto rin tayo dahil may mga taong sadyang abusado at pagsasamantalahan ang ating kabutihan para sa sarili nilang kapakanan. Ang bawat batay nangangailangan ng pagmamahal at pamilya para lumaking maayos at hindi maligaw ng landas. Kaya mahalaga ang papel ng mga lugar gaya ng tahanan ng pagmamahal na kumukupkup at nag-aaruga sa mga batang naulila o di kaya'y inabandona na parang mga basura. Dito namin nakilala ang 25 anyos na si Jericho, isang volunteer na ang mission in life ay maging blessing sa mga bata gaya niya, nakapus din sa pagmamahal ng sariling pamilya. Ay, simula nung bata ko kasi dahil sa mga na-experience ko na hirap, sa na-experience ko din na dahil nga galing ako sa broken family, na pag nakita ko ngayon ng bata na inabandono din ng magulang, yung mga bata na nag-iisa, nararamdaman ko yung naramdaman ko before. Nakita ko sa kanilang inner child ko na gusto kong iparamdam sa kanila na yung pagmamahal na hindi ko naranasan. Simple lang ang pamumuhay ni Jericho na sakto lang ang kinikita bilang virtual assistant. Subalit naniniwala siya na hindi kailangang maging mayaman para maging matulungin sa kapwa. Bukod sa pagbibigay ng donasyon, nagbabahagi si Jericho ng oras sa volunteer activities sa iba't ibang bahay ampunan. Ang act of service po o yung pong ganun na advocacy ni Sir Jericho ay napakalaking bagay. Ay ito po ay isang malaking inspirasyon po, lalo na po sa mga kabataan ngayon, no, na yung the importance of sharing their blessings. Approve sa amin ang mission ni Jericho, kaya naman oras na para bigyan siya ng munting sorpresa. Hi Jericho! Ako si Vicky and welcome sa Wish Ko Lang. Ano, nagulat ka ba? Bakit? Starstruck mo. Pa naman. Welcome dito sa Wish Ko Lang. Gusto ko malaman, hindi naman talaga excessive yung meron ka, di ba? Opo. Parang sapat lang para sa'yo yung mga blessings mo sa buhay. Pero bakit mo napili na ibahagi pa ito sa iba, sa orphanage? May isang bata po din na nagsabi sa akin na tinanong ko siya anong pangarap niya. Sabi po ng bata na yun, pangarap po pong makaahon kami sa hirap. Like at the age of 7, he's very young po na isipin niya yun na ako 7, ako naglalaro lang ako, wala ako iniisip na hirap. At yung bata na yun, alam niya yung hirap. Kaya sabi ko, darating po yung time na magtatrabaho ko maayos, magiging successful ako sa career. Pag ako nakaipon na, gustong-gusto ko talagang ibalik yung mga blessing na ibinigay sa akin ng Lord. Maraming salamat sa iyo, Jericho, ha? Nakaka-inspire naman yung mga kwento mo. Jericho, meron kami mga hinandang sorpresa mula sa aming programa. Halika, samahan mo ako. Makita ko sa iyo. Thank you po. Bilang dagdag kabuhayan para kay Jericho, handog namin ang mga bunting negosyo na pwede nang simulan at palaguin. Meron tayong coffee products, di ba? Para sa'yo yan, iuwi mo yan, tsaka mga appliances. Tapos mga frozen meat products. At meron tayong Wish Ko Lang savings para sa'yo. Ayun po, natutuwa po. Maraming salamat po sa Wish Ko Lang. At Jericho, natutuwa kami kasi alam namin yung the little that you have, no, ibinabahagi mo dito sa orphanage. Opo, yes po. At talagang it takes someone na talagang napaka-selfless para gawin ito para sa mga bata. Narito pa ang mas malaki naming sorpresa. Jericho, meron kaming ipakikilala sa'yo. Kilala mo rin ito eh. Ha? Hello and welcome po sa Wish Ko Lang. Anong feeling nyo na nakita nyo ang isa't isa dito sa programang Wish Ko Lang? Bilat talaga ako, Austin. Sobra yung, alam niyo po yun, nakaka-overwhelm po talaga. It is such an honor po and a blessing of course. Sitwasyon po kasi natin dito sa mundo, iilan na lang po kasi yung mga taong dedicated, may passion at saka bukal yung kalooban talaga ng pagtulong. Yung pag-share po ng blessings sa mga batang katulad ng nasa shelter po namin. Maraming salamat. Eh syempre, meron po tayong mga regalo rin para sa inyo at para sa mga bata. Nasa inyo itong
sofa. Yes, na ito. Yan, ito pa. At meron ding TV para ma-entertain naman yung mga bata at yung orphanage. Para sa inyo po yan. Konti tulong po para sa orphanage. Thank you so much, ma'am. Talagang kailangan namin yung mga taon tulad ninyo at ni Jericho. Salamat po talaga. Thank you. Kay Sir Jericho. Siya yung naging bridge. Maraming salamat po sa wish ko lang, Ma'am Vicky. Thank you po, na-surprise po talaga ako. Isa lang din po kasi yung wini-wish ko po na para po mas marami po kaming maabot, marami po sanang magbukas na opportunity gaya po nito. Ay, ganda naman ng sinabi mo, Jericho. Thank you very much. Thank you. Hindi pa riyan natatapos ang mga sorpresa dahil sasamahan naman tayo ng sparkle artist na si Lee Victor para pasiyahin ang mga batang ito sa tahanan ng pagmamahal. Hello mga kapuso, ako nga pala si Lee Victor. Ngayon kasama mo si Jericho sa napili niyang orphanage dahil may binigay na regalo ang wish ko lang at magpapasaya kami ngayon. So, samahan niyo na kami. Tara! Masaya, na-fulfill yung isa sa mga wish ko, yung makita ko yung mga bata na masaya, natupad namin siya ngayon sa tulong ng wish ko lang. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.